Good morning po. Good morning. Kayo po ba ay na-bless kanina sa pag-aawitan po natin? Amen. Tayo po ay pinagpala ng Diyos na makarating po ngayong umagang ito para po tayo ay sumamba sa Kanya at makinig po sa Kanyang salita. Very challenging po yung ano namin, yung araw namin, mga nakalipas na araw. In a sense that very, very full yung schedule. No? Kasi po yung conference po begins at 9 a.m. and then natatapos po ng 5 or may isang araw na 3 o'clock lang. Pero yung araw po namin, particularly kami po ni Pastora Ann, hindi po natatapos doon kasi may mga brethren po nag-invite sa amin, no, to fellowship with them, to have dinner with them. So yung pong time ko na I was supposed to prepare for the word, no, yung pag-aaral ko po ng salita, ng mensahe ng Panginoon para po ngayong umagang ito, hindi ko pa nagawa. Okay? Ano po yun? Talagang very, very challenging yung pag-prepare. It was only yesterday. Ako po nakapag-focus talaga mag-prepare ng salita po, ng message po ng Panginoon ngayong umagang ito. And alam ko po na it is by the grace of God. Everything na nangyayari po sa ating mga buhay, even yung pong ating pong maririnig ng salita ngayon, ng Panginoon ay dahil lang po sa Kanyang biyaya. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon as we offer ourselves in hearing His word this morning. Oh Father God, we come before you. We ask, Lord, that you will indeed, oh Lord, captivate our hearts. That even as we listen to your word this morning, you will indeed allow us, Lord, to examine ourselves. You will allow us, O Lord, to see that your truth, to be able to assess where we are right now in our walk with you. And we ask, Lord, that your Holy Spirit will indeed accomplish this. Lord, that no time will be wasted today, Panginoon, for you, O God, to move in our hearts, Lord. Maraming salamat po, and I pray for myself that you will help me sa aking pong pagbabahagi po ng inyong mabuting salita ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. All glory and praises be unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ang ating pong message for tonight ay entitled this morning, no? To know God, okay, and to know God is to obey God. Okay, maganda, very, very interesting topic, no? Mga kapatid, nowadays, napaka-dangerous po ng ating panahon ngayon. Yung digital world natin, no? Yung social media, internet, may mga mabubuting idinudulot ito sa ating mga buhay, hindi po ba? Okay, yung internet siguro pinakang advantage ng internet is sa mga mahilig kumain, no? Okay, pwede ka nang mag-order ng pagkain online. Tapos i-deliver na lang sa bahay mo yung pagkain, no? So, marami pang mga bagay-bagay. Yung atin na lang sigurong Christian life, no? Maraming mga preachers na tayo naririnig, no? On the internet, o nababasa. So, maraming mga mabubuting bagay pwede nating makuha from the digital world, no? Pero meron ding mga bad, no? Mga bad stuff. Isa siguro yung napag-usapan namin on our way to Manila, nakasabay po namin sila Brother EJ. Nabanggit nila yung panahon ngayon, alam niyo yung deep fake? Hindi niyo pa alam, yung deepfake, no? Yung deepfake is people are able to make realistic videos. Na for example ako, pwede nila akong gawa ng video na hindi talaga ako yun. Na may ginagawa akong mabuti o may ginagawa akong masama. At yung video, yung result ng video na yun, very, very realistic. No? Kaya nga po, maraming mga na biktima ng real fake na yon. I believe meron isang US politician na ginawa ng deepfake. Ang naging resulta po noon, he was forced to resign because of that. So, napakahirap po ng panahon natin ngayon. At kung titingnan nyo, siguro yung bibigay natin ng information natin, may mga website tayong pinapasok, no? At gagawin ng app na yon online, pababatain tayo. Ibabata tayo, no? Delikado daw yan, mga kapatid, no? Kasi binibigay mo yung mga information mo sa kanila, lalong-lalo na yung mga photos mo. And yung photos mo na yon,
pwedeng gamitin yon ng mga sindikato na gumagawa ng mga deepfake videos to blackmail you. No? Napaka-importante po na we should always be careful in utilizing those offerings sa internet. Kaya po may mga companies na dati, di ba, yung mga companies na gumagawa ng mga antivirus, may mga ganon, tibo ba? Even until now, no? May mga ganon eh. Pero meron po mga companies na nag-o-offer ng services para malaman mo kung deepfake yung video na yon. So, ano po what is at stake here, yung authenticity? I think authenticity is a major concern nowadays. But this problem has been in existence even before, no? At unfortunately, sa churches, sa Christian world, no, nagiging problema rin po yung authenticity. At the time of the early church, there were people who pretended to be believers, pero hindi naman talaga. No? The Lord Himself told in His parables that there are such people who will profess to know the Lord or Christ, but they are really phonies. No? Hindi talaga totoo. Kaya po sinabi nung 1 John chapter 2 verse 19, sabi po ni John, nung he was exhorting the church he was writing to, they went out from us, but they did not belong to us. So may mga taong umalis sa church, dahil ano po yung sinasabi ni John, they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. Hindi na po ito lingid sa ating kaalaman na may mga kasama tayo before, no? Sa church, na nawala na sila ngayon. At hindi mo makikita yung kanilang buhay na nagpatuloy sila sa Panginoon. At nakakalungkot po. So yung authenticity as a believer is really at stake right now. At marami pong mga tayong mababasa sa internet na gano'n po yung nangyayari. No? There are many supposedly shepherds who are actually wolves in clothing. They are unregenerate. No? Mababasa niyo po yun, may mga pastor na sa sexual abuse sa mga members niya. At mayroong mga tao na prominent na, alam niyo po yung tinatawag na deconstruction of faith. No? Yung tawag dito, hinihimay nila yung pananampalataya nila at imbis na mag-build yung faith nila, ginigiba nila yung pananampalataya po nila. And classic example dito si Joshua Harris. Kung hindi niyo po siya kilala, he was a well-known writer in nag-turn yung millennium, yung 2000. Ang sinulat niya, A Kiss Dating Goodbye. It was a very, very popular book back then. At anong nangyari sa kanya? Pastor siya sa isang church, nag-resign siya. Hindi ko po alam kung ano yung particular reason, pero hindi na siya Christian ngayon. Ganun po yung situation. At kung tayo po ay, siguro kung tayo po ay fan ng, hindi naman fan, but we love Hillsong music, no? Kung alam niyo po yung kantang God is great, yung God is great na kanta, no? Ang nag-compose po noon was member siya formerly ng Hillsong, pero ngayon po hindi siya Christian. Ganun po yung usapan ngayon, ano? May mga Christian before na hindi na sila Christian ngayon. At doon po talaga nakasalalay po yung totoo ba talagang Christian yan? No? Hindi. Obviously, baka hindi po talaga. Unless talaga magbalik pa sila sa Panginoon eventually. No? And there are also those who come out as gay and lesbian. May mga singers po akong Christian singers na alam ko pong ganun. Nakakalungkot po. Kasi may mga songs po ako na paborito ko siya. Pero yung sumulat, lesbian na. Okay? Lesbian na siya. May nabasa po akong article. Sinasabi po dito, there are 3 groups of people in the church. Ang unang-una pong klase ng tao sa church ay, those who are secure, but they are not sure. Ano ibig sabihin nito? They are genuinely saved. Pero hindi nila alam, hindi sila sigurado na safe pala sila. Okay. Sana po kayo yun, ano? Tapos mo yung pangalawa, those who are sure but not secure. Ano ibig sabihin nito? Ina-assume nila na sila po ay Christian, pero hindi pala sila sigurado na Christian sila. No? Hindi talaga sila Christian. Yung pangatlo po, those who are secure and they are sure that they are a Christian.
Sila ay saved na at alam nila talaga, ako ay saved talaga ako. Pag namatay ako dito sa lupang ito, alam kong pupunta ako sa langit, no? A man can know a lot of theological stuff, but that is not a guarantee that he really knows God. Kasi po ang topic natin, knowing God, no? Knowledge about God is good, but unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Yung nalalaman niya patungkol sa Diyos, wala yun. Actually, kung titignan, makikita po natin mamaya. Ano ba yung key para natin masabi na tayo po ay talagang Kristiyano? No? Today we will talk about how do we know that you know God and you know Christ Jesus. Kilala mo ba talaga ang Panginoon o isang nagsasabi na kilala mo siya pero hindi mo pala talaga siya kilala? So ang objective po ng sermon natin ngayon is to assess, no, ourselves if we truly know God and make sure that our knowing of Him will really cause us to be obedient to Him. Tingnan na po natin yung ating pong a passage for this morning. It comes from 1 John chapter 2 verses 3 to 6. Basahin po natin. Pwede po tayong tumayo as we read this scripture. Sabi po dito, basahin po natin 1, 2, 3. By this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. The one who says, I have come to know Him and does not keep His commandments is a liar and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him. The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walks. Salamat po, you may all be seated. So ang outline po natin is, dalawa lang po yung points natin. No? The one who knows about God, yung unang-unang point. At pangalawa, the one who knows God. So yung first point, ang itatackle po doon natin, yung verse 4 lamang. Tapos po yung second point, okay, verses 3, 5, and 6. So medyo tatalon po tayo, no? Titignan po muna natin yung unang point. At yung unang point, puntahan na po natin, the one who knows about God. Ano ba yung ibig sabihin nito? No? Tignan po natin. 1 John chapter 2, basahin po natin yung dalawang verses, pero ang titignan po natin dito, yung verse 4. By this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. The one who says, I have come to know Him and does not keep His commandments is what? A liar. The truth is not in him. Sa NIV, ang translation po nito, whoever says, I know Him, I know God, no? But does not do what the commands is a liar. The truth is not in that person. So malinaw na malinaw po dito. Makikita po natin dito, ano ba yung definition ng isang tao na nakiklaim na siya ay nakakilala sa Diyos o siya ay Christian, pero hindi pala, no? Mga kapatid, we live in yun nga sinasabi ko po kanina, we live in a very, very fluid world, no? At any information that we would like to learn about, makukuha po natin sa internet. Pinakang sensation po ngayon, siyempre, si Carlos Yulo, hindi po ba? Okay, i-search mo yung Carlos Yulo sa Google. I'm sure maraming information na lalabas about him. Makikita mo doon how he was inspired when he was still 7 years old yata, no? He started training sa isang gym dun sa Manila, no? At that humble age, siya ay nagsimulang mag-training until naging siya ngayon. Olympic sensation, no? Para sa ating pong mga Pilipino. Okay. Well, marami kang pwedeng malaman about Carlos Yulo. At siguro, pag nagpunta ka sa mall, no, maaari makita mo siya, magkaroon ka ng photo op with him, post mo sa Facebook. Okay, pero can you really say that you really know him? No. Until ikaw ay magkaroon ng opportunity to spend time with him, siguro for short number of hours or days, no? Tsaka mo lang masasabi na kilala mo talaga siya. Di po ba? Amen? Amen. So if you will ask, kung ikaw ay pupunta sa Session Road, at tanungin mo yung mga tao doon, kilala mo ba ang Diyos? Dalawa lang naman yung answers, hindi po ba? Ang answer doon ay, sabihin nila yes, or sabihin nila, of course, no. And kung kayo ang tatanungin ko, siyempre pag sinabi ko sa inyo, do you know God? Most likely, ang answer nyo is yes. Tama? Yes, of course. No.
Kikita ko po yung ano, no, mahilig po ako manood ng mga sa YouTube ng mga Christians na I mean people who professes to believe in Jesus Christ, no. At isa po doon si Jordan Peterson. Kilala niyo ba si Jordan Peterson? Sino po nakakilala dito? Yes, okay. Kung kilala niyo si Jordan Peterson, isa po siyang psychologist, Canadian psychologist. At naging famous siya because of his stand against the woke philosophy, no? Yung woke, hindi niya gusto yung mga LGBT na yan, no? Sa kanya, lalaki, babae. Walang gitna doon. Okay? Walang gender equality na tinatawag, no? Walang binary, no? Ganun po yung sinasabi na, no? And if you will listen to him, kung may mga kausap siya mga liberal, mga atheists, ididepensa niya ang Christianity sa kanila. Talagang ididepensa niya. Tapos ang galing ng logic niya. He could defend Christianity against those who are atheists, no? Pero ang tanong, kilala niya kaya ang Panginoon? Of course, hindi ko masasabi yon kung kilala ko niya talaga ang Panginoon. But marami nang sasabi na hindi talaga siya Christian. He knows many things about Christianity. He knows many things about Christ. But hindi niya talaga kilala ang Panginoon, no? At makikita po natin dito why siguro yung mga taong nagsasabi hindi talaga siya Christian, bakit nasabi nila hindi talaga siya Christian? To help us understand this matter more, mag-word study po tayo ngayong umagang ito, no? Ulitin ko po yung verse 4. Sabi po dito, the one who says, I have come to know Him and does not keep His commandments is a liar and the truth is not in him. So yung word na know, ano po ba ibig sabihin nito? Actually, itong know na ito, yung word na know, John used it 40 times in his epistle. At ganun ka-importante po yung salita na ito. Ang definition po nito, ang pinanggalingan po nitong word is from Greek, of course, no? Ang word po nito ay ginosko, which is often translated as know or known in the Bible. Okay, at yung pagkakaalam natin doon sa salitang know, sa Tagalog, alam o kilala, hindi po ba? Mas malalim pa doon ang ibig sabihin nitong word na ito. Ano pong sinasabi dito? The word implies a certain type of knowing that perhaps best explained in several English words. Ano yung mga English words na yon? Personally, intimately, and experientially know something. Or in our case, dito po sa verse na pinag-aaralan natin, personally, intimately, and experientially know someone who is God, of course. No? At makikita mo, mag-set po tayo ng isang verse or isang passage sa Scripture kung saan ginamit itong word na ito. Ginamit po ito sa Luke chapter 1. Nung pong ang Panginoon was about to come into the world, yung angels may isang angel na nag-visit kay Mary, kung natatandaan niyo po yun. And sinabi ng angel sa kanya that you will be pregnant, okay, with a son, the Son of the Most High God. Yun po. Ito po yung verse sa Luke chapter 1, verse 34. And Mary, a virgin, said to the angel, papaano ako mabubuntis? Ang sabi po ni Mary, how will this be since I do not know a man? So yung word na know, ginamit po. So dito po sa pagkakagamit dito sa verse na ito, Mary meant that she was not married and have not been in an intimate relationship with a man. So papaano siya mabubuntis? So ang ibig sabihin po nito, yung word na know, it means intimate relationship with someone. So yung pagkakagamit po sa ating text ngayon, yun po ang ibig sabihin nun. If we are to paraphrase po yung 1 John chapter 2 verse 4, ito po ang pwede natin makita dito. The one who says, I have come to know Him intimately and does not keep His commandments is a liar and the truth is not in him. So we can establish po from this word study na knowing God is based on an intimate knowledge or relationship with Him. Okay, yun po yung sinasabi po dito. Kilala ng isang tao ang Diyos dahil meron siyang relasyon sa Kanya. Ito ay hindi lamang may alam ang isang tao patungkol sa Diyos, ngunit kilala na ang Diyos personally. Meron siyang relationship with God. No? Paano ba magsisimula?
siguro ang tanong natin, paano ba magsisimula ang pagkakakilala ko sa Diyos? The way it is defined in the Bible. Yung meron tayong relationship sa Panginoon. Sinasabi po sa John chapter 1, verse 12, ito po, napakaganda po nitong ng verse na ito. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. So ano po makikita natin dito po sa verse na ito? We can draw a few thoughts about this. At kung nabasa na po natin itong verse na ito, kung babasahin po natin from verse 1, at tinuturo po noon that Jesus Christ is God who came in the flesh and He is the light of the world. No? At ang sinasabi po dito, knowing God starts by receiving and believing in Jesus Christ. Establishing a relationship with God begins with Jesus Christ by believing in Him and receiving Him. At makikita po natin dito that God wants us to be His children. No? And it is possible through Jesus Christ. Sa papaanong paraan, yun nga po, kailangan tanggapin natin ng Panginoon kung sino siya at tayo ay manampalataya po sa Kanya. At anong mangyayari sa atin? We become children of God. So if we are children of God, of course, meron tayong relationship with God. Di po ba? Naging anak tayo ng Diyos at tayo ay tatay natin ng Diyos. Ganun po nagkaroon tayo ng relationship sa ating Diyos, sa Panginoon. No? So a child of God is actually a believer in Jesus Christ. And ano pong tawag sa believer in Jesus? Christian. Okay? Kung tayo po ay believer in Jesus Christ, tayo po ay Christian, at supposedly meron po tayong relationship sa ating pong Panginoon. So a Christian or a believer is not just a person who intellectually knows Christ, but one who has a relationship with Him. Sabi po sa John chapter 17 verse 3, this is life eternal. Lumabas na naman po yung word na know. That you may know Him. Okay? Na kayo dapat nyo makilala ang Diyos. Magkaroon kayo ng relationship sa Kanya. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. So how do we know that you are saved and you have eternal life? Of course, yun nga. You have to have an intimate relationship with God. The origin of God's desire to make us children is of course, ang cause po ng ating pagiging anak ng Diyos ay nagmula po sa Kanyang pag-ibig po sa atin. Di po ba? Sinasabi po sa John chapter 3 verse 16, di po ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, yung pagmamahal ng Diyos, yun ang nagbigay sa Kanya sa atin ng pag-asa na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng sarili niyang anak para sa ating lahat, para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung tayo po ay mananampalataya sa Diyos, naging anak po tayo ng Panginoong Diyos. No? There's a father and child relationship that existed when we come to believe in the Lord Jesus Christ. Nakaka-follow pa po ba kayo? Yes, sabi ng iba. Okay. Alright. So yung love relationship, no? Paano ba natin minahal ang Diyos, no? Tatanungin natin, kaya ba nating mahalan ng isang Diyos na hindi natin kilala, no? Of course, hindi natin pwedeng mahalin ng isang Diyos na hindi natin kilala. Sinasabi po sa 1 John chapter 4 verse 19, ano po sabi dito? We love because He first loved us. So our ability to love God ay hindi po yun naturally lumalabas sa ating mga puso. Hindi po ba? Lalabas lang yon kasi nalaman natin na tayo ay mahal ng Diyos. At nung nalaman natin na mahal tayo ng Diyos at iniligtas na tayo o iniligtas na tayo sa ating mga kasalanan, yun na nag-fuel sa ating mga puso upang mahalin po natin ang Panginoong Hesus o ang Diyos. So we love Him in return because He loved me first. He loved us first. So isang relationship, hindi po ba? Meron pong expectations. Kung tayo ay may relationship with God, He expects us to do something, di po ba? Ganyan din po ang relationship with our spouses, di ba? Kung may romantic relationship kayo, ano po yung expectation doon? Of course, you need to love your spouse. Ano pa? You need to be faithful to your spouse. Di ba? Kung mahal mo ang iyong anak, ang iyong asawa, okay? Ganun po yung requirement. Pagmamahal. Mahalin mo siya at maging faithful ka sa kanya.
Amen? Amen. Of course, hindi po pwedeng hindi ka faithful. Sinasabi mo mahal mo yung asawa mo, hindi ka naman faithful sa kanya. Kung kayo naman po ay parent, no, ano yung expectation nyo sa inyong mga anak? Of course, pag inutusan mo yan, dapat sumunod sa iyo, di po ba? Pag pinagbawalan mo lumabas ng bahay, pag 10 p.m. na, beyond, dapat sundin ka na. So mayroon pong expectations, hindi po ba? Meron pong tinatawag na dapat i-meet nung other party na minamahal mo upang siya po ay masabi niyang mahal ka niya talaga o may relationship siya sa iyo, di ba? Ang Diyos po, of course, meron po siyang kautusan sa atin, no? Ano po yung utos ng Panginoon sa atin? Kasi sinabi kanina, di ba? We need to follow or obey the commandment of God. Ano po ba yung commandment of God na yun sa atin? Nakikita po natin ito sa Mark chapter 12 verse 30. Probably alam na po natin ito. Ang sabi po ng Diyos, no? And you shall love the Lord your God with your heart, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. No? So ang pinakang importanteng kautosan ng Diyos para po sa atin ay ano? Mahalin natin ang Diyos, hindi po ba? Okay, mahal niyo ba ang Diyos? Yun po ang tanong sa atin, di ba? So, kasi yung commandment ng Diyos sa atin, di po ba? Nung kayang binigay ng Panginoon ito sa atin, nag-i-ego trip lang ba siya? Oh, dapat niyo akong mahalin, mga nilalang ko sa lupang ito, no? Nag-i-ego trip po ba siya doon? Nung sinabi niya yun? Of course not. Kasi nga po, minahal niya tayo. Siya ang unang nagmahal po sa atin, ano? And we can love Him, of course, because we know that He is worthy to be obeyed, hindi po ba? Siya ay karapat dapat nating sundin. Dahil sa ang mga gagandang ginawa niya sa ating mga buhay. Tayo ay iniligtas niya. Kung sinasabi po nung binasa po natin na verse 4, if a person who claims to be a Christian but does not obey God's commandment, ano po yung tawag sa kanya? He is a liar and doesn't understand the truth. Bakit siya naging liar? Kasi sinasabi niya na siya ay believer, pero hindi naman siya sumusunod sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Hindi po ba? So what is truth? Ano ba yung sinasabing truth dito? That if one knows God, he must show it by his obedience to God. No? So going back to knowing God, a person cannot simply claim that he knows God simply by knowledge that he possesses about God. Mga kapatid, marami po tayong, siguro mahilig tayong magbasa ng mga books and theological stuff, no? Okay po yun actually, no? Marami tayong alam patungkol sa Diyos. Ngunit ang bottom line, yung pagkakakilala ba natin sa Diyos sa mga nabasa natin about Him, do those things that we've learned about God compel us to obey Him? O nandito lang? Magkaiba po kasi yun, hindi po ba? Marami kang alam, pero parang hindi nakikita sa ating mga buhay yung mga nalalaman natin about God. So may qualifier po doon. Ano? Meron po tayong makikitang qualifier for us to say that we know God. Ano po yung qualifier na yun? Obeying or keeping the commandment of God. John calls this person a liar kung siya po ay hindi nabubuhay o sumusunod sa Panginoon. And masasabi po natin na isang taong ganun, na sinasabi niya Christian siya pero hindi siya nag-obey, ano po, he is a counterfeit. Ano po ba yung counterfeit? Meron po akong naging experience, no? Doon po sa Crystal Cave. Bumili ako ng gulay sa isang stall, no? Pero ang pera ko po 1,000 pesos. Nagbayad ako ng 1,000 pesos. Binayaran ako ng 500 plus, no? Kasi po mga nasa 200 lang yung bill ko. Okay, so nakuha ko na yung stuff ko, biniligay ko yung 500 pesos doon sa wallet ko. Tapos pumunta ako doon sa Shell, doon sa gas station. Bayad ako, no? Pagkita nung attendant doon sa gas station, "Sir, fake po yung 500 pesos nyo." Ala. Tapos pinakita niya sa akin kung bakit fake, no? Kasi yung 3 tao doon, malabo yung malabo yung image nila. So, may counterfeit bill.
Kung kayo po ay mga bankero, si Sister Venus siguro, tinuruan sila kung paano nila ma-detect kung counterfeit ba yung pera o hindi. Kaya po, di ba, pag kayo nagpunta sa BDO, for example, titignan talaga nila yung sasalatin nila yung pera na yon for them to be able to identify kung authentic ba yung pera ng binigay mo or hindi. Di po ba? So sa Christian life, sa Christian po, mga ganun din, ano? Marami pong nagsasabi na Christian ako. Pero makikita mo yon sa kanilang pamumuhay. No? There are people who say the right things. No? Alam nila yung Christian lingo, praise the Lord, hallelujah. Ano pa ba? Yung service, Christian service, no? Magko-quote sa Bible ng mga verses, no? Kaya niyang gawin yun. No? Pero not necessarily sumusunod talaga siya sa Panginoon. No? Marami siyang Christian terms na alam, nag-a-attend ng discipleship, no? Nag-a-attend sa mga fellowship, pero hindi mo masasabi na siya ay Christian talaga until, of course, ang Panginoon na magpakita na hindi talaga siya Christian. Ano pa yung mga counterfeit na Christian? Siguro po yung uninspiring life. No? Yung pamumuhay niya, sinasabi niyang Christian siya, pero hindi mo makita ang pagiging Christian sa buhay niya. The way he talks, the way he performs his duty at work, kung paano siya magsalita, ano? Hindi mo makita. Pag nasa church, Christian, kasi nasa church eh. Pero paglabas ng bahay, pagdating sa workplace, kung saan naman siya nandun, for the next 6 days, hindi mo makita yung pagiging Kristiyano niya. Ano pa po, yung mga bad habits, no? You've been a Christian for so long, okay, pero meron ka mga bad habits na hindi mo pa ma-overcome. Of course, process naman po ang pagbabago po natin. Pero if you've been struggling with that bad habit for 10 years already, Christian ka, sinasabi mo Christian ka, no? Medyo questionable na ang pagiging Kristiyano mo o pagiging Kristiyano ng isang tao. Ayun po, no? Maraming mga bagay-bagay na pwedeng outwardly makita natin, no, Christian itong isang tao na ito, pero sa totoo lang, hindi naman pala. No? Ano po yung delikado sa mga taong ganito po, na pinapalabas nila na Christian sila, ngunit hindi pala? Sabi po sa Matthew chapter 7, ito po yung what is at stake here is the eternal destiny of that person. Matthew chapter 7, verses 21 hanggang 23. Sabi po ng Panginoon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does, the will of my Father who is in heaven will enter. Ang linaw, hindi po ba? Kung sino lang daw po yung sumusunod sa kalooban po ng Diyos amang nasa langit, ang makakapasok sa kaharian po ng Diyos. Pwede mong sabihin kay Lord, 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 Lord. Naglo-Lord, Lord ka rin, Pero yun nga po, sinasabi po nito, ang mga sumusunod lang po sa Diyos ang makakapasok sa kaharian niya. Many will say to me on that day, ang Panginoong Jesus po nagsasabi nito, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Grabe. No? Ginagamit pa ng Lord. No? Sinasabi pa nila na ginamit sila ng Diyos sa mga ministries. No? And then I will declare to them, sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So bottom line, nagpo-profess siya na Christian siya, naglo-Lord siya sa Panginoon. Ngunit, he was practicing lawlessness pala. Hindi siya sumusunod sa Diyos. Mga kapatid, it's a very shameful situation. No? At ito pong nangyari po na ito pong parable na ito sa Matthew chapter 7. Ito po yung haharap ka na sa Panginoon. Humunap ka kay Lord, at sinabi mo kay Lord, 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 no? Papasukin mo ako sa langit. No? Pero nakakapangliit at nakakakilabot po pag sinabi ng Diyos sa atin, depart from me, I do not know you. Katakot, hindi po ba? Ako po natatakot po ako kung ako po nasa isang situation na ganito at hindi ko sigurado na Christian talaga ako. Nothing is more dreadful than to be rejected by God, whom you thought you knew.
but it turned out hindi niyo pala siya kilala. So what is the bottom line of this? No? Because the truth is not in that person, yung sinasabi po sa verse 4, hindi niya makita yung katotohanan, no? Na dapat siyang sumunod pala sa Panginoon, hindi lamang verbal. Yung pag-profess niya, na pagiging Kristiyan niya, dapat nasa puso talaga, nasa buhay talaga. At kung wala pong banal na Espiritu sa kanya, sa isang taong nagpo-profess na siya ay Christian, hindi po talaga siya Christian. No? Pero ito po siguro yung iisipin natin, no? Kung meron po tayong alam sa Bible, at alam po natin yung Ephesians chapter 2, verse 8, no? Sasabihin natin, pero di ba yung kaligtasan by grace yan? No? At hindi yan nakukuha sa paggawa ng mabuti. Sabi po kasi sa Ephesians chapter 2, verse 8, no? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Oh, Brother M, regalo ng Diyos yung kaligtasan, di ba? By grace daw, biyaya yan ng Diyos. At kung ikaw may pananampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka na. Di ba? Totoo, di ba? Praise God. Pero meron pong meron pong verse 9 at verse 10. No? Okay. Sabi po dito, not as a result of works yung kaligtasan po natin, so that no one will boast. No? Tama naman talaga yun, di ba? Yung tayo ay naligtas, alam natin na biyaya lang ng Diyos yan. At alam natin na hindi tayo karapat-dapat maligtas at hindi natin kaya iligtas sa ating sarili. Para hindi natin pagyabang, di ba? Pero ito po yung verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for what? Good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. No? Nabaalala ko po yung sinasabi po ni Steve Lawson. Ito po yung nabanggit niya about this. Faith alone saves, of course. Yes. Okay. But faith that is alone does not save. Okay. Kung ikaw may pananampalataya ka sa Diyos, at pananampalataya lang yung meron ka, at yung hindi ka nagbabago, hindi nakikita sa buhay mo, yung pagiging Christian mo na may pananampalataya ka talaga sa Diyos, malamang hindi ka ligtas. Po sinasabi po dito. No? At kung tayo ay naligtas na, of course, dahil tayo ay naligtas, tayo ay namumuhay ng may pagsunod sa Diyos. We are created in His workmanship. Yung pagiging tao natin, no? Nakukonform tayo sa wangis ng ating Panginoon. No? So bakit kaya? Bakit kaya kailangan may good works? Kasi sabi po ni James sa chapter 2 na kanyang sinulat, sa verse 26, faith without work is dead. Kung ikaw ay Christian, pakita mo na may pananampalataya ka talaga sa Diyos sa pamamagitan ng ginagawa mo sa iyong pamumuhay. So mga kapatid, if I claim that I am a believer, that I know God, and yet my life doesn't show any fruit of my obedience to God's commandment, ano tawag sa akin? I am a liar. Nagsisinungaling lang ako. No? At ibabalik ko po ito sa inyo. If you claim that you are a believer, that you know God, and yet your life does not show fruit of your obedience to God's commandment, then you are a liar. Tayo pong lahat ay subject dito po sa test na ito. No? So mga kapatid, I hope, no, ito pong panahon na ito pong narinig natin about this teaching will cause us to reflect on ourselves. No? Assess natin yung ating sarili. Ako ba ay nandito sa Gospel of Grace, umattend ng church every Sunday, just to comply to a certain requirement na Christian, I'm supposed to be a Christian, so attend ako ng service pag Sunday. Or uma-attend ka dahil gusto mo talagang i-worship si Lord. Gusto mo talagang sumunod sa Kanya. Sumusunod ka ba talaga sa Panginoon? Siguro po ito po yung napaka-importanting question sa atin. No? If you claim to know God, why don't you obey Him? No? Huwag ka nang magkunwari. Totoohanin mo na yung pagkakakilala sa Panginoon. No? I pray that at the end of this message, you will humble yourself before God and surrender and obey Him. Tapos na po tayo sa first point. Sa number 2 na po tayo. The one who knows God. Ito po yung positive. Yung kanina negative di po ba?
Medyo siguro natakot tayo doon. Pero dapat po talaga tayo matakot kasi ang at stake po doon yung eternal destiny po natin. Kung hindi po natin ito haharapin ngayon at mamatay tayo paglabas natin mamaya, dyan, masagasaan tayo. Sinasabi nga ni Pastora, ano yung pison? Pison na nga yun, nasagasaan ka pa. Di ba? Pambihira naman. Pero yun po, hindi natin alam, di po ba? Kung kailan tayo mamamatay. No? Okay, sabi po, basahin po natin yung itong mga verses na ito. Sa 1 John chapter 2, verses 3 hanggang 6. O nakalagay. Nilaktawan ko na po yung verse 4 kasi tinakil na po natin kanina. By this we know that we have come to know Him if we, what? Keep His commandment. Ang ganda po nito, no? Kung kayo po, sinabi ko po kanina, may 3 klase na tao, di po ba? Isa yung ligtas na siya, pero hindi siya sigurado na ligtas siya. Ito po yung kasagutan sa inyo, no? Kung kayo ay sumusunod sa Diyos, you follow His commandments. Ano po sabi dito? Kilala mo ang Diyos, no? Tapos sa verse 5, but whoever keeps His word, in him the love of God has been perfected. By this we know that we are in Him. The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as Jesus walked. So ang ganda po ng verses na ito. Meron pong sinabi si Lincoln Duncan. Sinasabi po niya dito about this verse, John is not teaching salvation by obedience. I think natake na po natin ito earlier, no? Nor is he even teaching assurance by obedience. Okay. But John is teaching that salvation is evidenced by obedience, no? And in turn, that obedience contributes to your assurance. Tuloy ko po, he's trying to give us a diagnostic to let us know how we know or to know that we know the living God. No? So kung tayo po ay, yun nga po, may pagdududa sa ating pagiging Christian, lalong ako po, nagkaroon po ako ng stage na gano'n, na nung nalaman kong ang mga ligtas pala ay pinipili ng Diyos. So natakot ako actually noon, no? Kinilibutan ako, kasabi ko, paano ako pag namatay ako kung hindi ako pinili ng Diyos? Pero ito po yung sagot. Ito pong verse na ito. Di ba? Kung ikaw ay talagang kilala mo ang Diyos o kung Christian ka talaga, sumusunod ka sa Kanyang kautusan. No? So kung sumusunod ka sa Kanyang kautusan, malamang Christian ka. Amen? Christian ba kayo? Amen. Sumusunod kayo sa kalooban ng Panginoon. That's the best thing that could ever happen to your life. No? So makikita po natin dito, no, that a person who knows God obeys. Nag-o-obey siya sa command ng Panginoon. Okay, pangalawa, ano makikita natin sa verse na binasa po natin? That when a person who knows God, when a person knows God, no, yung pagmamahal ng Diyos, the love of God is perfected in him. At pangatlong makikita natin dito, a person who knows God abides in Jesus. He walks as Jesus walked. So ito po yung test talaga, no? Kung paano po natin malalaman na tayo po ay Kristiyano talaga. Ngayon, kung tayo po ay sinasabi natin na dapat pala ako sumunod kay Lord, no? Ano bang ibig sabihin, no? Do I need to be perfect in obeying His commands? No? Dapat bang maging perfect ako kapag sumusunod ako sa kautusan ng Diyos? Marahil ito po yung naitanong natin sa ating sarili, no? Mga kapatid, even if you've been born again, no? We cannot perfectly follow the commandments of God. Sino pong perfect dito na naging Christian na kayo? Wala, hindi po ba? Ako rin po, I can admit to you, hindi po ako perfect, no? And to obey God doesn't bring perfection. Hindi man talaga maging perfect dito sa lupang ito, no? Pero ito po yung sinasabi po, no? Kung tayo po ay lumalakad po sa pagsunod po sa Diyos, ano nangyayari sa atin? Nababago po yung direksyon ng ating buhay. Di po ba? Yung buhay po natin has become, it acquires a holy direction in life. Obedience is not obligatory but comes from a desire to please the Lord, sabi po ni Steve Lawson. Ang ganda po nito sinabi nabanggit po ni Steve Lawson na ito. Na ang pagsunod daw po natin sa Diyos, hindi po ito nakikita natin na obligasyon. Marami pong nagsasabi, bakit ayoko nang maging Christian? Kasi tingin nila sa Kristiyano, sa pagiging Christian, ang daming bawal. Di ba?
Sino po dito may ganong iniisip, no? Ang daming wow sa mga born again na yan, ayoko dyan. Gusto ko doon lang ako kung saan ako nandun ngayon. Kasi magagawa ko yung gusto kong gawin, no? At hindi po magandang reasoning yon. Kasi po, that person will perish eventually, no? At sinasabi po nito na kung ikaw, naging Christian ka na, ang pagsunod mo sa Diyos, nanggagaling sa puso mo yan. Because you want to please God. Amen? Ganun po ba ang ating motive when we obey the Lord? We want to please the Lord, no? Hindi dahil natatakot akong mapunta sa impyerno, no? So kung sasama po natin yung commandments ng Panginoon, nabanggit na po natin kanina ito ulit, balikan po natin ulit, no? Basahin po natin yung Mark chapter 12, verse 30 onwards. Ito po yung greatest commandments. Summation ng commandment po ng Panginoon. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ano ang pangalawa? The second one is this. You shall love your neighbor as yourself. For there is no other commandment greater than this. So kung sasabihin po natin na tayo gustong sumunod sa Panginoon, ito po yung commandments na dapat po natin din, no? Thus, a man who knows God is the one who, what? Who loves God. And he's also the one who loves his neighbor. Di po ba? Okay, if we will break these commandments, ito pong 2 commandments na ito, siguro po there are hundreds of them. Dapat nating sundin, no? Pero ito po yung pinakang buod ng lahat po ng commandments po ng Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng to love God with all our heart, soul, mind, and strength, no? Primarily, kung mahal po natin ng Diyos, ayaw po natin magkasala. Hindi po ba? I do not want to sin against God, no? Pangalawa, no? Marami po akong in-enumerate po dito. If you love God, you will worship Him only. Amen? Mahal mo ang Diyos, siya yung i-worship mo. You will not worship yourself. Kasi meron pong ganitong tayong tendency that the center of our lives is ourselves. Hindi po ang Diyos, no? Kung mahal mo ang Diyos, you will prioritize Him. Hindi mo ipaprioritize yung mga anak mo. Hindi mo prioritize yung husband mo, yung wife mo. Hindi mo ipaprioritize yung boss mo. Okay? May kwento po sa akin yung kakilala po namin, si Carlo Directo, no? Meron po siyang isang disciple, dinidisipulo. Yung pong dinidisipulo niya na kapatiran na yun, he works for a Chinese boss. At mahal niya yung Chinese boss niya na yun. Na kung kahit anong ginagawa niya, pag tinawag siya ng boss niya, lipad ka agad, nasa bahay ka agad, no? Talaga pong ganun yung ganun siya. Dahil ginagawa niya para sa boss niya, he was trusted by his boss. Parang siya yung second in command, no? At tycoon po yun, dito po sa Pilipinas. Hindi lang po isang taong Chinese lang. Mayaman na mayaman po talaga yung tao na yun. Pero ito po yung sinabi po ni Brother Carlos sa kanya. Gagawin mo rin ba kay Lord John na anytime, iiwan mo yung ginagawa mo para sundin ng Panginoon? So, nung narinig ko po yun, tama nga naman yun, no? Kung mahal mo ang Diyos, yung mga bagay-bagay na yan, boss mo yan, o husband mo yan, o wife mo yan, no? Hindi mo sila priority pagdating ng panahon. Ang priority natin ay ang Diyos. Ngunit, of course, meron tayong mga responsibilities, di ba? Hindi naman pwede natin sabihin sa boss natin, boss, absent ako ng isang buwan kasi ipa-priority ko si Lord, no? Hindi naman po ganun ang ibig sabihin po natin. Sinasabi lang po natin, pag na-challenge na yung pagmamahal mo sa Diyos at sa tao, sinong pipiliin mo? Sarili mo ba? O yung ibang tao? O ang Panginoon? Yun po yun, ano? If you love God, you will put Him first in your life. You will please Him always. You will honor Him. And you will glorify Him. And you will follow Him. At iingatan mo yung pagsasalita mo, iingatan natin yung ating how we behave, no? Because we are representing Christ in this world. At pinakahuli ko pong na-identify dito, hindi pa po pinakahuli, if you love God, then you will trust Him. Ito po siguro yung major na reason as to why we do not obey God, because we do not trust Him. And I'll give you an example, no? Siguro po ang pinakang challenge ng mga Christians, pagdating po dun sa being unequally yoked.
with unbelievers. Okay. Siguro yung paghanap natin ng partner, no? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 14, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Very, very stark. Ano po, kitang-kita po natin yung pamimilian mo, no, sa dalawa. Meron po dito sinasabi na unbelievers. Kung ikaw ay believer ka, huwag kang to be yoked together with unbelievers. No? Huwag kang makig-partner sa kanila. Tapos, ano po, sinasabi po nito, ikaw ay tinawag na ng Diyos to be a righteous person. You were made righteous by Christ. Hindi ka na dapat magkaroon ng relationship sa mga wicked people. Wicked people, ibig sabihin, mga walang pananampalataya sa Diyos, hindi Christian. No? So, kitang-kita po natin dito, hindi po ito suggestion, mga kapatid. No? Ito po ay commandment ng Panginoon. No? Kung susundin po natin ito, siguro yung mga young adults dito, naghahanap kayo ng pangasawa, di ba? You will not entertain unbelievers. Kasi linaw-linaw di ba? Meron po tayo dito sa church na hindi po nila sinunod ito. At grabe po grabe yung consequence, no? Grabe yung consequence sa kamalian nila, hindi nila pagsunod dito po sa commandment po ng Panginoon na ito. Mga kapatid, meron tayong siguro, kung ikaw ay naghahanap ng partner at meron kang takot sa iyong puso, paano pagtanda ko? Wala akong anak. Wala akong asawa. Nagsasolo lang ako sa buhay. Di ba? Kaya nga po sinasabi ko, yung issue ng trust, ang isa sa mga bagay na naghihinder sa ating sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi nga, hindi mo pinagtatiwalaan ng Diyos. Kung ikaw nagtitiwala ka sa Panginoon, alam mo, pag tanda mo, kahit solo ka lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Amen, di ba? Kami, ni Pastoraan, wala kaming anak. No? So, naisip ko rin actually, no? So, sino mag-aalaga sa amin pag tanda namin? Di ba? Uugod-ugod na kami, di ba? Tapos, dalawa lang kami sa buhay namin. Hindi ko alam, actually, kung ano mangyayari sa amin pag tanda namin. Pero ito lang alam namin. Hindi kami pababayaan ng Diyos. At kung kayo, natetempt kayo, makipag-partner sa hindi Christian, kapatid, iwanan mo na yan. Kasi mapapahama ka lang. Ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng commandment na alam niyang makakasama sa iyo. No? Makakabuti sa iyo actually yung commandment na ito. So, to spare you of many troubles and heartaches in life, no? Kapatid, sundin mo itong sinabi ng Panginoon na ito. Huwag kang mag-consider ng hindi Kristyano, no? Na maging kasama mo sa buhay. Grabe po yung grabe yung meron po tayong hindi naman ito talagang obvious sa atin, pero at the back of our minds, no? Kaya ayaw natin sumunod sa Panginoon. Killjoy yung Diyos no? Gusto kong lumigaya sa buhay, pero parang pag sumunod ako kay Lord, hindi ko ma-achieve yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasalanan po sa Diyos yun, mga kapatid. Ibig sabihin nun, we don't trust God. No? Na alam natin yung makakabuti sa atin at ang Diyos, papatayin niya yung mga kagustuhan natin niyon at we will end up lonely in our home when we age, no? Nagsusolo lang tayo, mamamatay lang tayo. Hindi po ang Panginoon, He will take care of us. Amen? Sabi po sa Bible, si David daw, he was young then, but he was old. He's old now. At wala siyang nakita na mga taong may pananampalataya sa Diyos na pinabayaan ng Diyos, na namamalimos sa kalye. Yun po ang pangako ng Diyos, no, sa ating lahat. At yun po ang gagawin ng Panginoon sa atin. So kung kilala natin ng Panginoon, alam natin, makabubuti ang sumunod sa Kanya. That's the best thing that can ever happen to your life. Ngayon, puntahan naman po natin susunod. Loving others. Di po ba? Ano po yung ibig sabihin ng loving others? You will not sin towards them. Hindi ka magkakasala sa kanila. Ano ibig sabihin hindi ka magkakasala sa kanila? Siguro po kung tayo po ay may struggle sa lust of the flesh, no?
We will not look at women and men with lust in our eyes. Ano pa? We will not slander. We will not gossip. Mahal natin yung tao di ba? Kung mahal natin ang brothers and sisters natin, ipapapray natin yan. At kung may pangangailangan siya, tutulungan natin siya. Kung mahal natin ang ating kapatid o ang ibang tao, i-encourage natin siya pag siya ay nalulugmok. Kung mahal natin ang ating kapitbahay o ang ibang tao, gagawin natin ang lahat kung tayo empleyado. Diba? Si boss, siya yung neighbor ko Diba? Gawin kong lahat para sumaya sa aking pagtatrabaho. No? At makikita niyo po dito, mga kapatid, kung kayo po ay nag-extra mile sa trabaho niyo, makanotice yung tao yan Kasi ang Diyos, hindi niya yun hahayaan na hindi yun man left unnotice. At pag no-notice yun ng iyong employer, most likely, baka madagdagan ka pa ng sweldo, hindi po ba? O ma-promote ka pa, no? So, kita po natin dito, no? If we will just obey the Lord, hindi niya tayo pababayaan, no? If we love our neighbor, we will serve others instead of just thinking about ourselves. Sabi po doon sa verse 5, no? And 6. But whoever keeps His word, in him the love of God has been truly perfected. Ano po bang ibig sabihin po nito? How is the love of God perfected in a person who obeys the Lord? It is perfected because His love is reciprocated by the believer who obeys Him out of love. No? Ano pa po? His love comes in full circle because the believer is saved because of His love and grace towards that person. Isa pa pong possible explanation, His love is perfected when a believer trusts and obeys Him. So na-fulfill, no? Na-complete yung pagmamahal ng Diyos sa atin dahil po sa mga bagay po na ito when we obey Him. Sinabi po sa mga Gospels, no, Jesus is the vine, we are the branches. Kasi po sinasabi po dito sa second verse, sa verse 6, the one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. So kung tayo daw po ay magpo-profess na kilala natin ng Panginoon, lalakad tayo, mag-aabay tayo sa Panginoon at lalakaran natin ang daan na nilakaran po ng ating Panginoong Yesus. So ano po bang ibig sabihin nito? We could quote one passage in Philippians chapter 2 at ito po yung model, no, ng Panginoon para po sa ating lahat. Sabi po ni Paul sa verse 5, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Okay? But emptied himself, taking the form of bond servant, and being made in the likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Kung babasahin po natin ito mga kapatid, grabe, no? Wala pa tayo sa kalingkingan ng ginawa po ng Panginoon para po sa atin. He denied Himself. He was God, but He denied Himself. He became a man. No? Yung pa lamang pong siya ay iwanan niya ang kanyang trono sa langit at maging tao siya. Grabe na po yung pag-self-denial ng Panginoon na yun. Hindi na po natin yun maintindihan. No? He died to Himself and He served other people when He was here on earth. And He willingly sacrificed Himself. He willingly suffered for our sake, no? For the sake of those whom He is going to save. So to know God is the greatest thing that can ever happen to a man. Obedience is done out of love, out of fear, out of reverence to Him. Hindi ito obligatory. Obedience glorifies God as we put Him first in our lives more than ourselves. Obedience leads to fullness of life and a sanctified life. Thus, God wants us to obey Him to take away our happiness in life. Sinagot na po natin kanina ito. Ano pong sagot doon? Thus, God wants you to obey Him para tanggalin niya ang kaligayahan mo sa buhay. Totoo ba yun? Hindi. No, of course not. No. Is God a hard and cruel master? Ano po sagot? No, absolutely not. Di ba? So, wala po tayong reason actually para hindi po tayo sumunod sa Diyos, hindi po ba? May these following verses convince us that God is worthy of our obedience. Tingnan po natin.
tayo po ay mga makakasalanan. No? Sabi po, wala po yata dito ito. Sa Romans chapter 5, sabi po dito, but God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, having been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. Mga kapatid, di ba natatakot tayo sa puot ng isang tao? Di ba? Pag may nakaaway tayo, alam mo, kita mo siya, galit na galit, di ba? At siya ay papunta sa iyo, anong mapipil mo? Matatakot ka, di ba? Naku, anong gagawin nito sa akin? Kasi alam ko may galit siya sa akin at may nagawa akong kasalanan sa kanya. Sinasabi po dito sa verse na ito, no, yung wrath of God. Hindi na natin yung mararanasan because God loves us and because God gave His Son to die for our sins. No? He bled on the cross for us to be forgiven. At hindi na natin madadanasan yung wrath, yung puot ng Diyos, galit niya dahil sa ating mga kasalanan. Yun pang unang-una, no? God is worthy to be obeyed because of that. When we sin against God, no? Sinasabi po dito sa 1 John chapter 2, si Jesus daw po ang advocate po natin. Siya po ang ating, ano ibig sabihin ng advocate? Parang attorney. No? He mediates for us to the Father, no? Na dinidepensa niya tayo. In what sense, no? Dahil sa kanyang ginawa para po sa ating lahat. He died on the cross so that we will not, God will not punish us for the things that we have done whenever we sin. At sinasabi rin po sa 1 John chapter 1 verse 9 that if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang ganda po, no? Napakaganda ng sinasabi po dito. Wala na tayong intindihan, mga kapatid. Pagdating sa ating mga kasalanan, Jesus Christ had already paid full the penalty of our sins. Ituloy po natin. Pag tayo sumusunod sa Diyos, no? Lord, gusto ko po kayong sundin, pero nahihirapan ako. Ano po sabi sa Matthew chapter 11, verse 28? Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Sumunod ka sa Panginoon. Ang ino-offer ng Panginoon, tulungan kita sa pagsunod mo sa akin. No? Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest in your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Kapatid, di ba? Ang Panginoon, He is supplying us with an encouragement here. Tutulungan niya tayo sa ating pinagdadaanan. Dahil gusto natin sumunod sa Diyos. Sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Kapatid, alam ko, may nakikare sa iyo, kapatid mo, kaibigan mo, nanay mo, tatay mo. Pero the greatest person who could ever care for you is who? God Himself. No? Kung ikaw ay may bagabag sa iyong puso, natatakot ka, nagwo-worry ka, cast all your cares upon Him dahil siya ay may malasakit sa iyo. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that through His poverty might become rich. No? So connected po ito doon sa Philippians chapter 2 na binasa po natin kanina. Nagrabe yung paghihirap ng Panginoon para sa atin, para tayo ay mapayaman niya sa kanyang kaharian, para tayo iligtas niya sa ating mga kasalanan. We will not go unrewarded when we endure hardship out of obedience. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 11, blessed are you when people insult you, persecute you, or falsely say all things of evil against you because of me. Christian kasi yan eh. Ayaw makisama yan sa inuman namin. Ano, ganun. Killjoy yan, ano? Hindi yan, ano? Killjoy yan, no? So, ganun, ano? Ini-insulto ka ng mga tao, no? Sabi po doon sa verse 12, rejoice and be glad. Pag sinasabihan ka ng mga taong ganun, matuwa ka doon. Kasi ito sinasabi po sa Bible, because great is your reward in heaven, no? For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Kung na may nagpa-persecute sa iyo, pinagtatawanan ka dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Okay lang yun. Sabi dito sa Bible, sa verse 5, verse 11, meron daw akong reward. No? Verse 12, may reward daw ako sa sufferings ko na ito. Lord, pagdating ko sa langit, meron akong reward na matatanggap. Kasi pangako po ng Panginoon ito sa kanya.
Sabi po sa John chapter 14, verses 1 onwards, pertaining to reward again, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Okay, you know the way, the place where I am going. Ang ganda po nito, no? Sinasabi po nito, kung marami kang pinagdadaanan sa buhay mo, natatakot ka, no? Wag kang mabagabag ang puso mo. Kasi sa langit, okay, maraming rooms daw doon, no? As si Lord daw, pumunta na doon, actually ang Panginoon, inihanda na niya ang mga mansion natin, ang mga rooms natin. At ano po yung sinabi pa ng Panginoon dito, babalik daw siya para tayo sunduin at dadali niya tayo kung saan siya naroon before. Hindi po ba napakasarap pong pakinggan, ano? Malaman po, mapaalalahanan po na ganito ang pangako ng Diyos po sa atin? Matthew chapter 25. His mother said to them, "Well done, good and faithful servant. You were faithful in a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." If we will be faithful in following the Lord's commandment, ito po ang maririnig natin na sasabihin sa atin ng Diyos pag nakaharap po natin siya sa pagdating po ng panahon. So think about these mga promises po, mga kapatid, of God to you, to us. God is worthy of our obedience. Amen? Di pa kayo convinced, mga kapatid? God is worthy of our obedience, no? Amen. Dine-deserve po ba natin yung mga pangako na? Hindi po natin deserve yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Nakita po natin that He is a kind Master and Lord. Hindi po ba? He is a kind Master and Lord. Hindi siya oppressive na Master na gusto niya tayong pahirapan. Hindi po. Ang gusto niya po, mapaputi po tayo. By the power of the Holy Spirit, we are given the strength, no, and the will to be able to obey Him. Everything that we need is provided by God to us. Material man yan, spiritual man yan, pagsunod man sa Diyos yan, lahat po yun ay binibigay po ng Panginoon sa atin. So can we say that God is good to us? Amen. If He is, then it is not burdensome for us to obey Him. Hindi po ba? Pagsunod lang pala kay Lord, okay na yun sa akin. Kasi grabe nga yung bibigay niya mga promises sa akin. Sabi po sa 1 John chapter 5, by this we know that we love. By this we know that we love the children of God when we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Amen? Di po ba? Burdensome ba ang pagsunod sa Diyos? Hindi po. For everyone who has been born of God overcomes the world. If you have been born of God, kung ikaw ay born again na, hindi burdensome sa iyo yung pagsunod sa Diyos. Kasi you are an overcomer already. No? And this is the victory that has overcome the world. Our faith in Christ Jesus our Lord. Amen? Jesus is our model of obedience. He obeyed the Father for our sake. God is worthy to be obeyed because He is a kind and loving Master. Mga kapatid, siguro po, kung meron po tayong iiwanan na isang verse, o dalawang verses dito po ngayong umagang ito. Ito po yung alalahanan natin. Ito po yung disposition ni Paul about the Lord Jesus Christ. Sabi po ni Paul, but whatever things were gained to me, ano ba yung gain eh? Mga worldly things, no? Those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish, so that I may gain Christ. No? Sana ganito po tayo, no, mga kapatid. Yung pagmumutya natin sa ating Panginoong Hesus, kung ikukumpara natin siya sa mga bagay ng mundong nandito, hindi po natin, basura. Yung mga bagay-bagay ng mundong pong ito, kung ikukumpara natin sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon, sa ating pagkakakilala po sa ating Panginoon. Obedience to God is fueled by our love for Christ and our desire to glorify Him in our lives.
Sabi po ni C.T. Studd, ito, alam na po natin actually ito, no? Only one life, it will soon pass. Kapatid, isa lang yung buhay natin dito. At eventually, mawawala tayo dito sa lupang ito. At ano po yung importante sa lahat? Only what is done for Christ will last. Marami kang pera dito sa buhay, sa bangko mo. May salapik, marami kang, may bahay ka dito. Maganda yung buhay mo, may sasakyan ka. Maganda yung pamilya mo. Okay? Pagdating mo ba sa langit, yun ba ay pwede mong ipagmalaki sa Diyos? No, of course not. Mga blessings ng Panginoon sa atin yon. But only those things that we have done for Christ will last. Yung ginawa mong pag-obey sa Panginoon, yun ang titignan ng Diyos. At yung ibang mga bagay-bagay na na-attain mo sa buhay nito, they will not matter anymore. Jesus Christ will return and it's only a matter of time. Kailan ka ba magpapakaseryoso sa pagsunod mo sa Diyos? At the center of the call of Christ to obey Him, ang Panginoong Jesus po ang naroroon upang tayo po ay sumunod po sa Kanya. If we chase after the world, if we chase after what the world deem important, you will not be able to follow the Lord Jesus Christ. If you chase happiness in life from this world, you will not be able to obey God. To obey God needs total surrender and deem Jesus Christ as the supreme happiness and fulfillment of our lives. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong kilalalagyan. Tayo po'y lumapit po sa Panginoon. O Panginoon, alam niyo po ang katatayuan namin sa inyong harapan ngayon. Wala po kaming maitatago, Panginoon, sa inyo. Lord, we have been professing that we are a believer, a Christian. But Lord, your word today exposes the content of our hearts, who we are, O God, really. At Panginoon, kung ako man po, Panginoon, ay hindi po sumusunod sa inyong kautusan, Panginoon, ngunit ako nagsasabi, nakilala ko kayo, Panginoon, ako po ay Christian. Panginoon, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo ako, Panginoon, na makita ko po ang kalagahan, Panginoon, ng pagsunod po sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na makita ko po, Panginoon, na kayo ang isang amo, kayo po ang isang Panginoon na karapat-dapat lamang sundin, Panginoon, dahil sa mabubuting ginawa niyo po, Panginoon, para sa akin. Thank you, Lord, that you are not a hard master. Thank you, Lord, that you are a loving master, O God. That when you command me, O God, to obey you, Lord, it is for my good, O God. Makakabuti po sa akin, Panginoon, yung kalooban, Panginoon, ang inyong kautusan para sa akin. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo po ako kung di po ako nagtitiwala po sa inyo. Na tingin ko po, Panginoon, sa inyong kautusan na isang balakid, Panginoon, para sa aking kaligayahan. Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon, kung kayo po ay pinagdudahan ko. Sa mga areas ng mga buhay ko, Panginoon, na ayaw ko pong surrender sa inyo. Lord, I've been a Christian, Lord, for so many years, O God. But somehow I've been being hindered by this, Lord, that my happiness in life is at stake if I will fully trust you and obey you, O God. Lord, forgive us, Lord. Forgive our sins, O Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na mabuti kayong Diyos at nais niyo po ang pinakang mabuti, Panginoon, para sa aming mga buhay. At salamat po, Panginoon, na kayo ang Diyos na kung kami ilalapit at i-confess po namin ang aming mga kasalanan sa inyo, patatawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at lilinisin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang masasama, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon.
At marahil ikaw na naandito ngayon, kung first time ka nakarating dito at hindi mo pa kilala ang Diyos, sinasabi mo lang na kilala mo ang Panginoon, ngunit wala ka pang idea na kailangan ko palang sumunod sa Panginoon. Marahil tinatawagan na ng Panginoon ngayong umagang ito. Nagawin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. At kung ikaw ito, at nais mong sumunod sa Panginoon, ipanalangin mo ang panalangin na ito. Panginoon, salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin, na ibinigay niyo ang sarili niyong anak upang ako po iligtas sa aking mga kasalanan. At alam ko, Panginoon, na darating kayo. At pag ako ay huhusgahan ninyo, Panginoon, ako po ay isang makasalanan sa harapan ninyo. Ngunit dahil sa aking Panginoong Hesus, ginawa niya para ako ay mapatawad sa kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magmuli. At kung sino man ay mananampalataya sa Kanya, ay patatawarin niyo, Panginoon, at gagawin niyong anak ninyo. Lord, susunggagaban ko po, Panginoon, ang pangako niyo na ito. Kayo po ay gagawin kong Panginoon na aking buhay. At gawin niyo po akong isang anak ninyo, Panginoon, na may desire, O God, na sumunod po, Panginoon, sa inyong kautusan, sa inyong kalooban po sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At salamat po, Panginoon, that indeed, Lord, it is by grace that we are able to follow your commands, O God. Kami pong mga Kristiyano. Salamat po, Panginoon, na-assure po kami, Lord, sa mga tao po dito, mga kapatiran po dito, na may pagdududa, Panginoon, sa kanila pong kaligtasan. Lord, salamat, Panginoon, na dahil po sa salita ninyo ngayon, alam ko po, Panginoon, pag ako ay namatay, O Diyos, makakaharap ko po kayo at ako po ay papapasukin nyo sa inyong kalangitan, Panginoon, upang i-welcome po ako bilang inyong anak at magkaroon ng ma-enjoy ang kaligtasan na ibinigay niyo po sa mga taong nananampalataya po sa inyo. It is only by your grace, O God, that we are saved, Lord. And even, Lord, are being able, O God, to follow you, to obey you, O God, your commandments, O God, is a grace that comes from you and you alone, O God. And we thank you for your Holy Spirit that enables us, O God, to will and to act, O God, according to your good pleasure. Maraming salamat po, Panginoon. And at this moment, O God, we would like, Lord, to call upon the name of Christ, Lord. Lord, we know, O God, Panginoon, that all that we need, O God, is Christ Jesus. And once we focus our eyes on Him, Lord, alam po namin, Panginoon, hindi po kami maliligaw, Panginoon, sa aming pong buhay dito sa lupang ito. Salamat po. Awitin po natin ang awitin na ito. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Ulitin po natin. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Let's sing the chorus. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, Lord. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you.
Yes, Lord. That's the prayer of our hearts, that we will gaze on the beauty of Christ, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Oh, glory and praises, O God, be unto you and to you alone, O Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Salamat po, Panginoon. O God, help us to focus on Christ, our Redeemer, our Savior, the price that we will receive, O God, eventually, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin po ang inyong pangalan. We thank you, O God, for this morning. And we are grateful, O God, for your message. And we pray that we will indeed, Lord, be true. That the truth, O God, we will live, Lord, na kami po ay nakakakilala sa inyo, at bilang nakakakilala sa inyo, Panginoon, kami po ay susunod sa magagandang kalooban nyo at commandment nyo at utos nyo para po sa aming lahat. All glory, O God, and praises be unto you, the God who is kind and loving and gracious to us, Lord. All this we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Salamat po, Panginoon. Purihin po ang inyong pangalan, Panginoong Diyos. Bago po tayo mag-uwian, let's sing one last worship song to the Lord. Awitin po muli natin yung Jesus, Your Mercy. Thank you, Lord. Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierce your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack is still what I need most. Jesus, your mercy is all I boast. Let's worship the Lord. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood
bless mga kapatid.